And good morning. This is our daily reading 38:42, 38:43, 38:44. Kukuha tayo dito ng tatlo, no? Alamin natin kung ano yung tinutukoy niyang punot dulo ng bad karma sa healthy reading natin earlier. Dahil kakatapos ay matatapos pa lang ngayong tanghali yung energy ni Friday the 13th, no? So, tignan natin. Ano pa ba yung mga matatamaan sa bad karma or yung mga tipo na tinutukoy niya. And this is always a general reading. Una, inventor. Nay, pangalawa, visionary. And pangatlo, independent. Okay. So, ito kasi, no, kung dadalawang side yung i-explain ko dito. Una, yung negative side para alam nyo. Yung negative side dito, tinutukoy niya yung mga tao, no, na alam mo naman na sinisiraan ka, winawasak pagkatao mo, lahat-lahat na, pinapaniwalaan mo pa rin sila. Dapat ka nang matuto, dapat mo nang desisyonan, no? Kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo. And then ito, you have to have at least a clear vision for yourself. Ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay mo? At sino ang dapat mong pakinggan? At kailangan mong maging independent. Huwag kang umasa sa ibang tao, huwag kang umasa sa asawa mo, sa ka-live-in mo, sa karelasyon mo, sa pamilya mo, dahil may kanya-kanya kayong sariling buhay. 'Di ba? And maliban sa sarili niyong buhay, may mga tao talagang nangingialam sa buhay ninyo. So, yung tatamaan dito sa tinutukoy ni healthy reading na karma is ito. Kung ikaw naman yung tipo ng tao na kaya mong buhayin sarili mong pamilya, sarili mong buhay, kailangan mo, kaya mong abutin yung mga pangarap mo sa buhay, asahan mo may mga tao din na gagawa at gagawa sila ng dahilan para ikakabagsak mo, ikakapanlumo mo. Minsan, yung worst is talagang gagawa sila ng paraan para mawala ka sa landas nila, sa mundo nila, sa mundong ibabaw at lahat-lahat na. Ang siguro yung vibration na nakukuha ko dito, kung gusto mo na magkaroon ng magandang buhay, 'di ba? Kalimitan kapag nasa trabaho tayo, yung hinahanap natin is yung mga PhilHealth natin, SS natin, remittance natin, 'di ba? For security na darating yung panahon na kapag kailangan natin 'yan, kahit papaano makakatulong sa atin. Yung iba, kung nakakaluwag-luwag, bibili ng health insurance, bibili ng memorial plan, educational plan, at magkakaroon ng mga series of investments for their future, no? Huwag niyo laging kakaligtaan na yung mga bagay na binanggit ko, maganda yun. Pero, kung naghahangad ka ng kabutihan sa panlabas mong anyo, physical na pagkatao, iilan lang sa inyo ang naghahanda na proteksyonan ang spiritual na side, kung saan ito ang laging inaatake ngayon. Dahil hindi naman pwede silang magbayad ng mga tao para tsugiin ka, 'di ba? Kasi obvious 'yun. So, yung gagawin nila the most is yung hindi talaga halata, which is ipabarang ka, ipakulam ka, no? Ipasumpa ka, gayumahin ka, at tandaan nyo, yung gayuma kasi, hindi lang gayuma sa pag-ibig. Merong gayuma na dinadaan sa pagkain, sa hangin, no? Sa kung saan saang elemento para malasin ka sa negosyo, magkasakit ka, mag-away kayo lagi, maghiwalay kayo, talikuran ka, maagaw niya ang lahat na meron ka. So, tanggalin nyo sa isipan nyo na kapag sinabing gayuma is it is all just about love. No.
Kasi may gayuma na gusto niyang akitin yung mga kaperahan at grasya na meron ka para lumipat sa kanya. And that is a transfer of energy. Ibibigay niya sa iyo yung kamalasan, kukunin niya sa iyo yung kagandahang loob. So, ito na yun eh. Yung punto ko na ayusin mo yung side ng buhay mo sa spiritual realm. Dahil ito yung pinakamahalagang pundasyon. Hindi kikilos ang katawan tao kung wala itong espiritu. So, kailangan mo mag-invest sa spiritual side mo, alagaan mo itong sarili mo espiritu, alagaan mo rin yung espiritu ng anak mo, asawa mo, magulang mo, kapatid mo, no? Yung negosyo. Dahil minsan, kaya kami namalas, dahil may mga espiritu ring hindi maganda, hindi mabuti na nakatira doon sa location ng mga negosyo kung saan ka pabalik-balik at nalulugi. Merong mga bagay na nagbibingi-bingihan tayo sa ating mga responsibilidad na siya ring dahilan kung bakit tayo minamalas sa buhay natin. So, sa lahat ng nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan, siguro alam na nila kung saan galing ang magiging kamalasan nila right after today. Kasi yung iba, pinagawa na kayo no Thursday, talagang ibuboost nila yan. So, eto na yon, no? Hindi ka magkakaroon ng mapayapa at masaganang buhay kung hindi mo rin aayusin yung spiritual side mo. Okay, so let's go with the special episode. Titignan natin kung ano ba ibig sabihin dito. Okay?